Walang Power BI may naka-blank report. So, orient lang muna natin kayo sa mga elements na meron, no? Ito po yung visualization pane. Ito po yung gagamitin natin kapag meron tayong gustong gamiting graph. Dito siya madalas, no? Hindi lang siya basta graph kasi pwede rin tayo mag-create ng table dito and mag-create din ng certain stickers. Gagawin natin yan siguro mga portion na ng final. Okay? Ito naman po yung filter. This gives us a filtering function kapag may gusto lang tayong piliin sa mga data yung represent natin. Now, ito po, saan yun? Ayan. Mabingi eh. Wait lang. Ayan. Ito po yung data. Okay, so data po natin, normally kapag nakapag-extract tayo ng file, dito natin makikita yung certain columns, measures, and command. Now, ito po yung home tab natin. Normally, dito natin magagawa yung mga ibang common na pwede natin ma-extract yung file. O dito yung, pwede naman ito, no? Particular kapag ka-Excel workbook. Then, meron tayong iba't ibang types of data na pwedeng ma-support. Okay? And then, sa insert naman natin, kadalasan ginagamit naman natin yan kapag gusto natin mag-indicate ng any content sa atin pong visuals, no? Kung gusto natin may text box, may button, may shade, kadalasan if we want to customize it the way we want it to see, pwede po doon. You can also include some narratives, lalo na kapag hindi mo kabisado, no? You want to include a narrative na may explanation kung bakit gano'n yung itsura niya. Okay? Then sa modeling, in modeling, normally dito tayo mag-create ng function or equation. Gagawin natin siya with the help of DAX o data analysis expression. Now, sa view naman na portion, kung ano yung itsura na gusto nating i-present. Sometimes kasi available siya for tablet, phone, at saka mobile layout. Now, dito rin natin pwede ma-customize ano bang color combination yung gagamitin natin. Okay? And finally, sa optimize, hindi pa pala finally. So, optimize naman natin, meron tayo mga certain analysis na pwede pong magamit. Okay? Kapag gusto natin mag-indicate ng certain visuals na gagamitin natin, or meron tayong analyzer na gagamitin kapag may mga visuals tayo. Sometimes, the good thing with Power BI is hindi ka naman hayang ikaw lang mag-analyze. Base din sa data mo, pwede siya mag-provide sa iyo na analysis. And finally po, yung help tab natin, kapag kami hindi kayo sigurado sa mga inputs or commands natin, so meron po dyan mga community, log, or any help options na pwede natin magamit. Especially kapag wala ako o kasi kulang yung tinuro ko, makikita nyo naman yan dyan. Kompleto naman sila. Okay? So dito naman tayo, no? Ito po 5 tabs. Dito nyo rin masasabi kung updated po yung Power BI nyo. Kasi sa iba, 3 lang yan. Tama? Check nyo yun sa inyo kung 3 lang. Advance ka. Okay, so 3 lang yun sa iba yan. Ibig sabihin, old version yan. Ito last year nilabas, yung data analysis expression, at ito naman yung TMDL. So, also equivalent for coding, parehas po ng HTML options. Pero ito, gagamitin natin siya kapag gusto natin makita dito yung output. Tawag natin dito report view. This one naman is known as the table view. Normally, dyan natin makikita yung mga data natin naka-specific encoded in terms with data, row, and columns. Okay? Now ito, importante itong pangatlo. We call that as the model view. O yung ibang tawag ay relationship matrix. Okay? Normally, when we are making a visualization, there are some instances that we allow access towards from other tables or other dimension. At sa model view natin sila mapag-connect. Kapag meron tayong something na table or let us say column, na nag-iisa, pero connected siya with one another, we can still do some command as long as they are connected here. So dito, magagamit din natin ito sa, sa data warehousing kasi relational databases will also function kapag alam natin yung model. Saan sila connected at ano yung mga certain features na pwede natin magawin. Okay, so now, let's start na kung paano natin gagawin ito. You can now proceed with the report tab. Okay, or report view. Punta po kayo sa home. Okay, and then you're going to extract a data. So, since Excel ito, may 3 tayong option, no? Una po, yung makikita nyo dito sa Get Data and Excel Workbook. Okay, yan po yung isa. Pangalawa, ito po yung mismong direct Excel Workbook na pwede natin makuman. At ito naman yung pangatlo, yung Import Data from Excel. So, kahit saan po dito sa 3, magbibigay siya sa iyo kung saan galing
particularly na storage, okay, or nakasave yung file, yun po yung gagamitin natin. Since ang pina-download ko sa inyo, yun po yung gagamitin natin. Monthly saves. Okay? Ayan, kapag napili nyo na, of course, you can click open. And then, may mag-a-appear po ng window. Telling us na ito yung navigator window natin, okay, marami siyang laman. Pero ano kakailanganin natin? Remember, in data warehousing, we are able to connect using the Power Query. Same like dito, no? Power Query is also used to clean your data. Okay? So now, ang gagamitin natin, anong ginalaw natin kayo ng sheet? Okay, so kindly check po yung main. Okay? Check Sir, natin walang yung ano. main. Check ko lang. Then, sunod sa main, ano? Me. Summary. Tapos mo. Huh? Okay. So now kapag ka nakapili tayo, bibigyan tayo ng preview. Okay? So now itong preview natin, dito natin pwede ma-recognize kung are we really working on this file. Okay? So you have these three options. Merong load, merong transform, merong cancel. We click load, especially if we believe that our data is already clean. Okay? To say we are ready for visualization and working with different functions under the Power BI. But if not, we can click transform data. And there will be a Power Query where we can edit and clean our data. Okay, so gawin muna natin itong transform data. Click transform data. Okay? So kapag nag-transform tayo ng data, it will take a while kasi nag-load din siya. And then notice, again, meron tayong query editor. Okay? Mag-a-appear po yan, no? Now, normally, how many sheets did we choose? Okay, meron lang tayo isang sheet na ginamit natin. Ito po yung makikita natin sa queries. At yun din yung name ng ating file. And again, gagawin natin is, we need to clean this up. Alala niyo po ba yung first step natin yung we encounter this one? Of course, we have to Transform. separate muna. Identify muna natin kung ano yung delimiter nila, tama? We need to work this into multiple columns with their corresponding data, tama? Okay, so to do that, we need to click the Transform tab. Ito po ay nasa taas. Delimiter. Okay? Kapag na-click nyo po yung Transform tab, ano kaya ang gagamitin natin na function? Split column. Split column. Click split column. Ito po, found in the middle, no? Okay. Pag kinilit mo yan, magbibigay siya sa'yo, paano mo siya i-split? So, of course, we have identified a delimiter. Anong delimiter natin? Anong delimiter natin sa file na yan? Comma. Comma. Okay, so now we can simply use this one as by delimiter. And now, another window will pop up to, you know, yan. Saan ba sila nasa-separate or paano ba natin sila separate, no? Huwag nyo lang igalaw yung leftmost kasi pag sinabi natin leftmost, lahat lang ng data na napapunta sa left ay matitira at yung nag-iisang right ang magkakaroon ng panibagong column. Kapag naman kinilit natin yung si rightmost, okay, lahat naman ng data na nandito sa left, okay, yung isa na-identify natin sa left ang masiseparate sa lahat na natitira sa right. But if we do each occurrence of the delimiter, meaning to say, lahat ng makikita niya may comma, gagawa niya ng hiwalay na column. Kaya gagamitin natin, especially this one, is the each occurrence of the delimiter. If you click OK, ito na itsura niya. Here, Shock. sundan. Dalawa din parang isa na lang sila. Wala